Mga kababayan, maligayang pagbabalik ho sa ating YouTube channel. Meron ho tayo ngayon na pinaka-latest na update patungkol po dito kay Bagyong Opong na unti-unti na po lumalapit sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Central Luzon at malaking bahagi ho ng Luzon mga kaibigan. So aalamin ho natin yung mga lugar na dadaanan nito sa mga susunod na mga oras. From severe tropical storm siya kahapon, pinakamataas niya ay ngayon itinaas na po hanggang typhoon category yung posibleng maabot ito nga pong si Bagyong Opong. So pag-uusapan din natin dahil tinaas na nga pong signal number 1 sa ilang bahagi ho ng Visayas. Bago ho tayo magpatuloy, pakilike ho ng ating YouTube channel para ho makaabot or tumaas yung engagement natin at mabilis pong makarating sa iba nating mga kababayan. Concerned din tayo sa kanila, hindi lang tayo ang nakakapanood at nakakaalam po ng update dito nga po sa lagay ng ating panahon. So unahin na muna natin yung tinatawag ho natin na lokasyon ngayon nito nga pong si Bagyong Opong. Huli hong namata nito si Bagyong Opong 815 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po nito ang hangin na 85 kilometers per hour malapit po sa may gitna at bumubugso po hanggang 105 kilometers per hour. May pagkilos po pa west-southwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. So ipapakita ko muna sa inyo yung tinatawag ho natin na track and intensity forecast para po dito kay Bagyong Opong. Kung makikita nyo, from severe tropical storm category, magiging severe tropical storm po siya ng September 25, alas 8 ng umaga, bukas ho yan, no? Pagdating naman po ng bukas ng gabi, alas 8, magiging typhoon category ho siya at maglalandfall po siya. Ito po, makinig ho kayo. Maglalandfall po siya sa Eastern Visayas. September 26, Friday ho yan, alas 8 ng umaga hanggang September 26 po ng gabi, alas 8 ng gabi po yan. At lalabas ng ating Philippine landmass or kalupaan pagdating po ng Sabado ng umaga o 8 a.m. At lalabas naman ang ating Philippine Area of Responsibility Sunday, September 28, alas 8 ho ng umaga. So yan ho yung kanyang dadaanan, base na rin po sa tinatawag natin na track and intensity forecast, doon po sa kanyang tinatawag na area of probability. Pero posible pa yung magbago. Alamin muna natin yung mga lugar ho na kanyang dadaanan sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Pero silipin din muna natin yung pinaka-live na weather radar natin. Ito ho, no? Ipapakita ko sa inyo step by step at sa mga araw na dadaanan niya. So tignan natin mabuti. Ito ho, sa ngayon, no, yung pinaka-live na pwesto po nitong si Bagyong Opong at malapit na talaga siya actually. Yung sirkulasyon ng hangin niya, mahina lang to kahapon. At nakita nyo naman, yung nakapalibot sa kanya, yan po yung tinatawag natin na spiral clouds na nagkakaroon na po ng lakas, no? Yan po yung mga spiral clouds na yan ay matindi ang nagiging epekto. Nasa karagatan kasi siya ng ilang oras kaya mabilis po siyang nade-develop. At the same time, nakita natin yung scenario dito, yung paghatak po ni Bagyong Nando sa kanya kaya mabilis itong na-develop bilang isang ganap na bagyo. Kahapon, severe tropical storm lamang yung pinakamataas niya na marireach. Sa ngayon ay papalo na ito sa typhoon category. Pero wala pa tayong data kung magiging super typhoon ito sa mga susunod na mga araw. Pero itignan ho natin, posibleng bumaba dyan o posibleng maging super typhoon. Pero imo-monitor po natin yan. So ito na, yung mga lugar na dadaanan po niya sa mga susunod na mga oras. Pagdating ho, mamayang alas 8 ho ng gabi, 740 kilometers po, east of Maasin City, Southern Leyte ho, ang kanyang dadaanan. Pagdating naman po ng September 25, bukas ho yan ng umaga alas 8, 430 kilometers, east of Eastern Samar. At pagdating naman po bukas, alas 8 ng gabi, 325 kilometers, east of Katarman, Northern Samar. So dapat ho, no, nakikinig tayo. At kung maaari, kahit ilista ho ninyo at isave ninyo yung update natin para malaman din ng ating mga kababayan. So nandito na tayo sa September 26, alas 8 ng umaga ho yan. Dadaan naman siya sa coastal water po ng Northern Samar. So sa Northern Samar siya, 130 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin, isang ganap po na typhoon category.
Pag sinabi ho natin typhoon category, kayang tumaglay nito ng tinatawag natin na warning signal number 4 at mas malakas po yung kayang maibigay nito. Pinaka-reach ng signal number 4 natin or typhoon category hanggang 185 to 200 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. So hindi biro yan. Nakita nyo naman yung epekto ni Bagyong Nando as a super typhoon category. So ngayon mga kaibigan ko, tignan natin, babalikan ho natin yan. Dahil po kasi sa patuloy na pagkilos ni Bagyong Nando ay nag-intensify or lumalakas din ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kahit sabihin ho natin na nasa labas na etong si Bagyong Nando, ay patuloy pa rin siya nakaka-apekto dito po sa habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Mas lumalakas pa ang habagat habang papalapit po ng ating Philippine landmass or kalupaan ng ating Pilipinas, especially dyan sa may Eastern Visayas, etong si Bagyong Opong at yung sinasabi natin na interaksyon ng habagat at ng Bagyong Opong ay mas mataas pong mangyari sa mga susunod po na mga oras. Dahil nga po sa Friday pa, ang paglandfall nito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at Central Luzon, ngayon, itinaas na po ang wind signal number 1. So, ang mga lugar po na apektado ng storm wind signal number 1 ay dyan sa may Visayas area. Apektado po ang Northern Samar, ang Eastern Samar, at ang Samar. Signal number 1 natin na meron pong warning lead time na 36 hours. May bilis ng hangin na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Ang ibig ko sabihin, ang signal number 1 natin, duration yan, mahigit isang araw ho, no? 36 hours. So, mas maganda maging alerto tayo sa bawat oras, sa bawat minuto, sa pagkilos at paggalaw po ng ating panahon. So, eto na yung tinatawag natin na heavy rainfall warning ngayong araw po ng Miyerkules. Dahil po sa habagat or southwest monsoon ay meron tayong ngayong hapon po hanggang bukas na 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan ho. Makinig ho kayo sa Zambales po, sa May Bataan at Occidental Mindoro. Bukas naman ng hapon, September 26, meron tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dyan ho sa may Palawan, Antique, sa may Aklan at Negros Occidental. Heavy rainfall warning naman dahil po kay Bagyong Opong. So narito ang kanyang mga lugar na apektado ngayong hapon po hanggang bukas ho ng hapon, September 26. Intense to torrential ho na 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan ho sa Sorsogon at Northern Samar. Bukas din ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, heavy to intense rain na meron pong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan po dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, kasama po ang ilang bahagi ng Albay, Masbate, Eastern Samar at Samar. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Romblon at Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Quezon, Batangas, Laguna, Isabela, Aurora, Aklan, Capiz, Biliran at sa may Leyte. Pagdating naman po ng Friday afternoon hanggang Sabado ng hapon, intense to torrential po na meron 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa Marinduque. Heavy to intense rain naman na meron pong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan po ang ating aasahan dito sa malaking bahagi ng Metro Manila, sa may Aurora, malaking bahagi ho ng Bulacan, Pampanga, Quezon, Cavite, Batangas, kasama rin po dyan ng Laguna, Rizal, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa may Albay. Meron din, ito na, last na po, na moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan po ang ating aasahan sa may Catanduanes po, Sorsogon, Masbate, Zambales, Pangasinan, Quirino, Tarlac, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Northern Samar at Samar. Ngayong hapon, bukas ho ng hapon yan hanggang sa Friday ng hapon. So yung malawakang banta ng mga pag-uulan ay aasahan po natin sa mga susunod na mga araw, especially sa direktang paglandfall po nito sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas. So ang nakikita natin dito mga kaibigan ay dalawang senaryo pa rin.
kahit sabihin natin na dikit na siya or malapit na siya maglandfall dito po sa kalupaan po ng Eastern Visayas, may mga posibilidad pa rin na pwedeng magbago. Pwedeng mas umangat pa siya ng konti at mahatak ng kahit papaano ay nagkakaroon ng high pressure sa taas. Itong sirkulasyon ng hangin na yan, nakikita nyo malakas din yan. Kaso nga lang, ang nakikita natin dito, lumalaban po yung sirkulasyon ng hangin. Ito nga po si Bagyong Opong, no? Parang pasalungat yung sirkulasyon ng kanyang hangin. At kung titignan naman natin, iba rin sa ikot yan itong si Bagyong Nando. Pero ang habagat, parang sinasalubong niya ho yung hangin itong si Bagyong Opong. Kaya ang posibilidad dito, kung mas malakas ang epekto ng habagat, matatangay po. Ito nga pong si Bagyong Opong at possible kapag nagsalpukan yung kanilang hangin parehas ho nakasalungat, yung tinatawag na spiral clouds natin, magkakaroon ho yan ng matinding impact sa mga lugar po na direktang madadaanan nito or matatamaan. Kaya mas maganda na maging alerto at maging handa sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Kahit po sabihin natin na nakataas na ngayon ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Visayas, mataas ang tsansa na itaas din sa mga susunod pa ng mga araw hanggang Friday, Sabado, Linggo ang signal number 1 hanggang signal number 4. Diyan sa mga lugar po sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ho ng Luzon. Pwede pang mas umangat yan, nakikita nyo mabuti? Yan tinatawag natin na area of probability niya. Yang parang apa na yan po ang kanyang dinadaanan sa ngayon. At meron tayong strong na galaw dito na nakikita ni Bagyong Opong na talagang hindi magbabago paglipas ng ilang mga oras. Kahit sabihin natin na mas malakas dito, etong si Bagyong Nando, iba naman ang dinaanan ho ni Bagyong Nando kaysa sa dinadaanan ngayon itong si Bagyong Opong. Si Bagyong Nando naman sa extreme northern Luzon at hindi naman siya direktang naglandfall o tumama sa malaking bahagi ho ng kalupaan ng Pilipinas. Samantalang itong si Bagyong Opong ay malaking bahagi ng kalupaan ng ating bansa ang kanyang matatamaan sa mga susunod na mga araw. Kaya mas magiging matindi o mas malaki ang magiging pinsala nito kung mas lumakas pa ito sa typhoon category or pinaka-worst kapag ka ito naging super typhoon category. Pero ang nakikita natin sigurado dito, magiging super typhoon man o magiging super typhoon man, etong si Bagyong Opong, nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang makakaapekto na lamang sa kanya ay yung pagpalakas o papalakasin na lamang niya ang habagat or southwest monsoon. Ito naman si Bagyong Nando ay ang tagal na nitong nasa labas ng par pero nananatili pa rin siya. Kaya tuloy-tuloy po ang paglakas ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Meron pa tayong karagdagan, hindi pa tayo tapos. Tapusin nyo muna yung video, importante to. Ngayon lang mga kaibigan para to sa atin. Sa tinatawag ho natin na forecast weather condition, parang sa ngayong araw ho, no? September 24, ay meron tayo. Sa area ho ng Zambales, makinig ho kayo, sa May Bataan at Occidental Mindoro. Ngayong hapon po hanggang bukas ay patuloy po makakaranas ng occasional rains dahil po sa habagat or southwest monsoon. Pag tinawag natin na occasional rains, yan po yung tuloy-tuloy ng pag-uulan, medyo mahina at sinasamahan pa ng mga bugso. Sa area ho ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, patuloy po dyan na makakaranas ng cloudy skies hanggang bukas ho yan ng umaga. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat or southwest monsoon. So clear po tayo dyan. Sa area naman ng Visayas, ito ho, no? Visayas, patuloy din makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. Sa area naman ng Mindanao or malaking bahagi ng Mindanao, hindi po ligtas sa banta ng mga localized thunderstorm na madalas umaatake yan or nagkakaroon ng mga pag-ulan impact sa hapon ho at sa gabi. Tulad ngayon, ay meron tayong panibago na naman na bagyo, Bagyong Opong. May nagtatanong agad sa atin kung may panibago ba susunod. Sa ngayon, wala ko tayong nakikita pa, no? May nakapokus tayo ngayon dito kay Bagyong Opong at kung makikita nyo sa ating live weather radar, wala namang panibagong banta ng LPA. At ito po ang nakikita natin dito. Kung may nabubuo mga cloud cluster dyan, hahatakin na yan. Ito nga po si Bagyong Opong. At siya kasi ang nagiging malakas, no? Kung may mga cloud cluster dyan, hihigupin yan, mas lalakas lang, no? Itong si Bagyong Opong. Tulad ho nito, may bagyo, may habagat, at may mga localized thunderstorm. Unang-una, laging ko sinasabi, lagi ho kayong magkantabay
sa lagay ng ating panahon. So ako, talagang humahabol ako ng update sa hapon kapag hindi masyadong nare-reach o hindi masyadong umaabot sa mga kababayan natin yung lagay ng update natin sa umaga. So kung napapansin nyo, nag-update ako ng pangalawa sa hapon, pakinggan nyo ho dahil magkaiba ho yun. Ang pangalawa natin na paalala ko sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, kung maaari, lumikas na po. Yung mga nakatira malapit sa baybayin, yung nakatira malapit po sa paanan ng bundok, malapit sa mga ilog, yung mga sa matataas na lugar, umalis na tayo dyan, lalo na doon sa mga bahaing lugar. Dito sa Metro Manila, madami. Huwag na tayo maghintay dahil maapektuhan po ang malaking bahagi ng Metro Manila dyan. Kita nyo naman, sa pool po tayo sa area of probability nitong si Bagyong Opong. So mag-ingat tayo sa banta ng malawak ang pag-uulan at mga pagbabaha. Ito pagkatuloy natin, maglinis tayo ng kapaligiran. Yung mga basura ay linisin na natin ngayon hanggang may oras pa. Dahil kapag nagsimula ng umulan, wala na tayong chance na maglinis or mag-ayos. At eto po mga kaibigan, isave na rin po natin mga importanteng gamit, mga papeles, mga dokumento, mga appliances so sobrang importante. So mag-charge na rin tayo sa ating power bank dahil aasahan natin ang posibleng mga brownout po sa direktang paglandfall po ni Bagyong Opong pagdating po ng Thursday ng gabi hanggang Friday hanggang sa linggo ho yan. At ito pa mga kaibigan ko, no, mag-imbak din tayo ng pagkain na sasapat po ng ilang araw dahil hindi pa tayo sure kung hanggang kailan po mananatili ang lakas po ng habagat or southwest monsoon. Dahil ito si Bagyong Opong ay lalabas po ng ating par pagdating po ng linggo. Pero ang habagat ay patuloy pong lalakas paglipas ng mga ilang araw dahil po sa dalawang bagyo na yan, itong si Nando at si Opong. Marami nagtatanong, kailan ba mawawala ang epekto ng habagat? So ngayon wala tayong estimated na data kung kailan mawawala. Pero ang sigurado nagkakaroon tayo ng monsoon break kapag walang sama ng panahon sa loob na nakapaligid ho sa kanya. Tulad nito, merong Bagyong Nando at may Bagyong Opong, hindi ho agad-agad mawawala ang epekto ng habagat. Ang habagat nandiyan lamang yan lalo na kapag rainy season tayo. Nade-develop lamang yan or nag-i-intensify or lumalakas kapag merong LPA or may mga bagyo na nagpapalakas ho sa kanya. So sana ho clear sa atin, no? Lalo na dun sa nagtanong sa akin. So ito, panghuli natin, ipanalangin natin sa Diyos na kahit ito yung maglandfall, tumama sa malaking bahagi ho ng Eastern Visayas sa kalupaan natin, ay hindi po magkaroon ng pinsala. May chance rin na kapag direktang tumama na ito sa kalupaan ng Eastern Visayas, ay hihina ho siya, no, into tropical storm category at hindi maging typhoon. Dahil siyempre yung mga puno dyan, yung mga kabundukan dyan, ang pipigil at haharang po dito kay Bagyong Opong para maging malakas. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please, kaibigan ko, kabayan ko, huwag mong kakalimutan na i-like ang ating YouTube channel and pa-share na rin sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.